Bagamat tumila na ang ulan sa Puerto Princesa, may mga lugar pa rin na lubog sa tubig, partikular sa Barangay Mauyon, Tagboros at Santa Monica. Hirap ang mga sasakyan na makatawid papuntang Northern Palawan dahil sa baha at putol na kalsada. Sa bayan ng El Nido, Araceli, Roxas at Cuyo, maraming pamilya ang inilikas matapos ang malakas na hangin at tuloy-tuloy na ulan na dala ng Bagyong Tino. Ayon sa PDRRMO Palawan, mahigit 1,800 pamilya ang nananatili sa evacuation center ngayon. Gabi pa kami dito kasi pinuntahan kami ng mga tanod ng barangay na kung sakaling magtuloy-tuloy ang ulan na bago magdilim, akit kami sa barangay para maiwas kami sa baha. Meron naman din po yung pagkain namin kagabi. Bago kami umakyat dito, kumain na rin kami sa bahay. Tapos, pagka umaga, ito na bigyan din po kami ng pagkain ng barangay po. Panawagan po namin. Ang inihiling ko lang po sa Pangulo natin na mabigyan kami ng medyo hindi po kami mahirapan tuwing magbagyo. Hindi po kami mahirapan na maglikas po kami lagi na bumaba na kami sariling lupa na istirika na hindi kami abutin ng baha. Yun lang po hinihiling namin, sana matugunan din po sa kami. Nag-iwan ng pinsala ang Bagyong Tino sa ilang bahagi ng Palawan, partikular sa El Nido, Araceli, Cuyo at Roxas kung saan nasira ang ilang paaralan, bangka at kabahayan. Ayon naman sa Palawan Electric Cooperative, patuloy ang pagsasaayos ang linya ng kuryente sa El Nido at Roxas matapos ang wind damage. May naitala ring minor landslide sa barangay New Ginlo, Taytay, ngunit agad na clear ng mga otoridad at walang naitalang nasugatan. Nakapagtala naman ng isang nasawi at 5 sugatan sa insidenteng may kaugnayan sa pagbaha at malakas na hangin. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino pagkatapos tumawid sa West Philippine Sea. Andy Pagayona, humahataw sa balita ngayon.